Matagal nang usapin ang issue ng political dynasty sa Pilipinas. Nakasaad sa 1987 Constitution ng Pilipinas na hindi dapat payagan yan. Pero ang problema ay wala pang naisa sa batas tungkol dito. Ano nga ba ang political dynasty? Ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism, may tuturing na miyembro ng political dynasty ang isang politiko kung may kamag-anak siya hanggang sa third degree na may hawak din na posisyon sa gobyerno. Sa pananaliksik ng PCIJ, 216 sa 253 district representatives sa bansa ay parte ng isang political dynasty. 142 sa kanila tumatakbong re-electionist ngayong eleksyon 2025. 67 naman ang gustong mapalitan sila ng kanilang kaanak. Para naman sa mga party list representatives, 36 sa 54 na party list sa outgoing 19th Congress ang may hindi bababa sa isang nominee na bahagi ng political clan. Ngayong eleksyon 2025 naman, kalahati sa 156 na kandidatong party list ang may nominee mula sa political family. Sa 82 gobernador naman ng mga probinsya sa bansa, 71 ang parte ng dinastiya. 47 sa bilang na yan ay mga re-electionist, habang 19 ang may kamag-anak na tatakbong kapalit nila. Sa 149 na nga alkalde ng lungsod, 113 o 75% ang bahagi ng political dynasty. 80 ang re-electionist, habang 27 ang may gustong kaanak nila ang pumalit sa kanilang posisyon ngayong eleksyon 2025. Ayon sa mga eksperto, parehong may mabuti at masamang epekto ang political dynasty sa bansa. Ang maganda po dyan is nagkakaroon tayo ng continuity of power, continuity of projects. Ang problema lang po dyan is hindi po maiiwasan na pag nasanay po silang nasa government silang matagal, nagkakaroon ng potential na korupsyon, nagkakaroon ng abuso sa powers po. The way that we structured our government, ang isang presidential system of government, ay merong inherent na check and balance. Kapag ang mayor ay tatay at ang vice mayor ay anak o asawa, yung tinatawag natin na check and balance ay mawawala. Advantage naman, nakita naman natin in some areas na may magaling at maayos na political dynasty. Hindi magandang tingnan ito dahil para bang family enterprise, family business, ang pagpapatakbo sa isang lugar. No? Bagamat hindi natin, may nire-recognize din naman natin na may mga accomplishments. No? Recycle rin ang pagiging dynasty. Yung problema ng pagiging dynasty ay parang nasa tuktok, yung pinakatuktok lang ng tatsulok ang meron po there magdesisyon para sa buong bansa. Sa bansa na may over 110 million na katauhan, hindi ba tayo makahanap ng ibang huwarang Pilipino na maaring maging pinuno?